Isang bulaklak ang nilapag ni Blake sa lapida ng girlfriend niya habang pinagmamasdan ang pangalan nito. Namatay ang girlfriend niya dahil sa isang car accident 2 years ago. Pero sa paniniwala niya ay hindi yun mangyayari kung hindi sa kapabayaan ng isang mayaman na lalaki. Sir Blake, hinihintay na po kayo ni Mr. Lim. Huling tingin ang ibinigay ni Blake sa lapida ni Mary bago ito naglakad paalis ng sementeryo. Well, mas magandang takbo ng business kung magiging buong relasyon natin. Nakangiting saad ni Blake. Maganda yan. Dapat, lalo na nating palalimin ang pagkakaibigan natin para lalong lumakas ang negosyo natin. Masayang sagot ni Ferdinand Lim. Pagkakaibigan? Takang tanong ni Blake. Let me change the words. I wanna marry your daughter for our deft relationship. Seryosong saad ni Blake, sabay inom ng alak sa harap niya. You're kidding, Mr. Blake, right? Hindi mo kilala ang anak kong si Angelica. At saka hindi ko pinakikialaman ang love life ng anak ko. Kung sino ang gusto at mahal niya ay hahayaan ko siya. Kahit nakasalalay na ang kumpanya mo? Tanong ni Blake. Listen Blake, I treasure my daughter. Then, pass me your responsibility to your daughter. I'll treasure her. Putol ni Blake. And your company will benefit with the marriage. Pangungumbinsi pa ni Blake. Lumapit ang sekretarya ni Blake kay Ferdinand para ipakita ang lahat ng maaari niyang makuha kapalit ay payagan nitong mapakasalan niya ang anak niya. I'll talk to her, saad ni Ferdinand. Napangisi si Blake sa narinig niya. Business? Ang mapapayag na mapakasal sa kanya ang anak ni Ferdinand ang talagang gusto ni Blake. Engineer Lim, umuwi na ho tayo. Hinahanap na po kayo ni President Lim. Ayan ang bodyguard ni Angelica. Mauna ka na, meron lang ako hinihintay. Sagot ni Angelica habang nakatingin sa babaeng nakaupo sa kabilang table. Engineer, baka humapagalitan ako ni President Lim pag hindi pa tayo umuwi. Sagot ng butler niya. Sinamaan ng tingin ni Angelica ang lalaking kasama niya na kanina pa siya kinukulit. Umupo ka rito at kumain ka. Umorder ka ng gusto mo. Akong bahala sa'yo. Saka, ano bang akala ni Papa sa akin? 16 years old? Banat ni Angelica. Meron daw hong sasabihin sa iyo si President. Shh! Ako na bahala kay Papa. Dala mo ba yung baril mo? Tanong ni Angelica sabay tingin sa babae ng boyfriend niya. Bakit ho? Tanong ni JD. Kita mo yung boyfriend ko at ang kabit niya? Huling gabi na nila to. Inis na saad ni Angelica. Napatayo si Angelica at biglang pumalakpak sa loob ng restaurant habang naglalakad ng mabagal papunta sa kabilang table. Pagdating niya ron ay tinignan ni Angelica ang tiyan ng babae na medyo malaki na. Ang hampas lupa kong boyfriend at ang uod niyang kabit, saad ni Angelica. Umupo si Angelica sa table ng dalawa at tinignan nito ng masama. Angelica, umalis ka na rito. Taboy ni Paolo kay Angelica. Wala kang karapatan na hawakan ako. Pigil ni Angelica sa boyfriend. Matagal nang aware si Angelica na merong kabit si Paolo. Pero ngayon lang siya nagkalakas loob na kumprontahin ito. Pwede ba? Huwag mo kaming guluhin. Matapang na saad ng babae. Wow! Huwag kang bumoboses dito ha? Dahil baka ihalo kita sa semento at ikaw ang gawin kong next project. Banat ni Angelica. Engineer Angelica, umalis na ho tayo. Awat ni JD sa kanya. Tama, umalis na kayo. Kaya pala pinagpalit ka ni Paulo eh. Merong pangaasar na saad ng babae. Maganda kasi ako. Hindi mo kagaya. Magandang ihalo sa I-beam. Saad ni Angelica. Angelica, umalis ka na. Naghiwalay na tayo kaya bakit mo pa kami ginugulo? Sinabi ko na sa'yo na hindi ikaw ang mahal ko. Saad ni Paulo. Natigilan si Angelica sa narinig niya at lalong ipinamukha ni Paulo na pinalitan talaga siya nito. Okay, alam mo ang best wishes ko? Matapang na tinignan ni Angelica sa mata si Paulo. Hindi ikaw ang ama. Nakangising saad ni Angelica bago iwan ang dalawa. Move! Sigaw ni Angelica sa lalaki nang papasok ito sa loob ng restaurant. Siga ata yun, Sir Blake. Saad ng bodyguard ni Blake habang pinagmamasdan ni Blake si Angelica na lumabas sa restaurant. Umuwi ng lasing na lasing si Angelica
at halos buhati na siya ni JD papasok sa loob ng bahay. Ayaw niya ba ng maganda? Tanong ni Angelica. Hindi niya pinahalata sa ex-boyfriend niya na sobra itong nasaktan sa nangyayari. Gustong magmakaawa ni Angelica na bumalik si Paolo. Pero anong laban niya sa buntis na babae? Anong nangyari kay Angelica? Takang tanong ni Ferdinand. Wala na si Paolo, Papa. Napaupo na lang sa floor si Angelica habang umiiyak. Hindi ko kaya nang wala siya. Dagdag pa niya. Bukas ko na lang siya kakausapin. Iakyat mo na siya sa kwarto. Utos ni Ferdinand. Kinabukasan habang kumakain sila ng breakfast, ay nakatitig lang sa pagkain si Angelica at konti lang ang kinakain nito. Do you know the president of BCL Company? Tanong ni Ferdinand. Wala akong oras para makilala siya. Seryosong sagot ni Angelica. Mas lalong lalaki ang business natin if magiging business partner natin siya. Paninimula ni Ferdinand. He wants to marry you. Diretsong sabi ni Ferdinand. Natigilin sa pagkain si Angelica at tinignan ng seryoso ang papa niya. Can I use him? Napakunot ang noon ni Ferdinand sa tanong ng anak. Papayag ako sa kasal para pagsilosin si Paolo. Sagot ni Angelica. Are you serious? Tanong ni Ferdinand. Halata naman na gagamitin niya lang ako para maging close kayo. And it's all about business. Aware na sagot ni Angelica kahit na hindi pa nakikita ang lalaki. I will set him a meeting. Masayang saad ni Ferdinand dahil wala man lang kahirap-hirap o pamimilit ang nangyari. Papasok na ako sa office. Paalam ni Angelica bago iwanan ng ama. Mag-iingat ka. Sigaw ni Ferdinand. Napangisin na lang si Angelica. Mag-ingat sila. Bulong nito. After ng approval ni Angelica, ay si Ferdinand na ang gumawa ng lahat para maayos ang kasal ng anak niya. Ayaw ni Angelica ng malaking celebration dahil una ay hindi nila mahal ang isa't isa kaya hindi nila mai-enjoy. Pangalawa, ayaw niya lang. Pumirma lang sila ng marriage contract, then kasal na sila. Nakatingin si Angelica kay Blake habang kumakain sila ng dinner sa bahay nila. Gwapo ka naman, hindi na ako lugi, mayaman pa. Tinignan niya ang suot niyang singsing na simple lang. Mukhang hindi ka naman mayabang. Saad ni Angelica. Blake, masanay ka na sa anak ko. Ganyan lang talaga yan magsalita, medyo walang preno. Saad ni Ferdinand. Napangisi lang si Blake habang pinagmamasdan si Angelica. Pasensya ka na, sobrang ganda ko. Nakangising saad ni Angelica. I'm fine with that. Kalmadong saad ni Blake. After ng dinner nila, ay inuwi ni Blake si Angelica sa bahay niya. Taray, maganda ang pagkakakonstruct ha? Puri ni Angelica sa bahay ni Blake. Napataas ang kilay ni Angelica nang lagpasan lang siya ni Blake. Halatang pakitang tao lang kanina. Bulong sa sarili. Pumasok sila sa bahay at umakyat sa taas. Dahil sinundan lang ni Angelica si Blake. Where's my room? Tanong ni Angelica nang pumasok ito sa kwarto ni Blake. Tiningnan lang siya ng seryoso ni Blake habang tinatanggal ang suot nitong necktie. Here. Tipid na sagot. Tiningnan ni Angelica ang kama sabay baling kay Blake. I'm fine kung may mangyari sa atin. Casual na saad ni Angelica. We're both adults na. I'm an engineer and managing partner sa engineering firm and president ka ng corporation. Paliwanag ni Angelica. Ito pa lang ang pangalawang beses na pagkikita nila. Pero parang ilang taon na akong makipag-usap siya kay Blake. Kaya ka siguro pinagpalit ng ex-boyfriend mo. Lahat ba ng lalaki na kakilala mo ay inaaya mo agad na may mangyari sa inyo? Napatingin si Angelica kay Blake. Una pa lang ay alam na ni Angelica na iba ang ugali ng lalaking nasa harapan niya. Napangisi ito at nilapitan si Blake. Ayaw na usapin ni Angelica ang ex-boyfriend niya dahil iyon lang ang lalaking minahal niya ng todo. Biglang hinila ni Angelica ang necktie ni Blake. Kung basagin ko kayang alaga mo, banta ni Angelica. I don't care if you're more powerful than my father, more connection than others, pero know your limit pagdating sa akin, banta ni Angelica. Biglang tumawa si Angelica nang makita ang itsura ni Blake na sobrang seryoso. Joke lang, baka makipag-anal ka kagad.
natatawang biro ni Angelica. Binitiwan ni Angelica si Blake at humiga sa kama para makapagpahinga dahil galing siya sa trabaho bago nangyari ang lahat. In the middle of the night, kausap ni Blake ang kaibigan niya sa isang bar. Iniwan niyang mag-isa si Angelica sa bahay nila. "I'll treat her like nothing." Seryosong saad ni Blake sabay inom ng alak. "Diba, kay Ferdinand ka may galit? Pero bakit si Angelica?" Takang tanong ni Dave. "Gusto ko lang ipadama kay Ferdinand kung gaano kasakit mawalan ng taong mahal na mahal mo." Saad ni Blake. Papatayin mo si Angelica?" "Sigsirain ko sila." Sagot ni Blake. "Tss, sigurado ka bang gusto yan ni Mary?" "Hindi niya gustong mamatay. Pero dahil sa kapabayaan ni Ferdinand, nawala siya sa akin." Galit na saad ni Blake. "Hindi ako magiging masaya hanggang hindi ko sila nakikitang nasasaktan, gaya ng nararamdaman ko." Tanghaling tapatay, nag-i-inspeksyon si Angelica sa site para tignan kung maayos ba ang lahat sa project nila. "Engineer Lim, totoo bang kasal ka na?" Napatingin si Angelica sa kanilang architect na si Emerson. "At sino namang chismosong nagsabi sa'yo?" Tanong ni Angelica. "Balita lang sa office. And kasal na kayo ni Sir Paulo?" Usisa-pang tanong ni Emerson. "Bakit naman ako ikakasal sa walang hiyang yun? Nakabuntis na ngang hayop?" Inis na saad ni Angelica. "Nasa site tayo, Engineer Lim." Bulong ni Architect Emerson. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Angelica. "I'm stating the fact. Magtrabaho ka na nga. Kalalaki mong tao, napaka-chismoso mo." Singhal ni Angelica. "Lalo kang gumaganda pag galit ka eh." Biro ni Emerson. "Maganda ako in any emotion." Banat ni Angelica. "Sino yung kausap ni Sir Mike?" Takang tanong ni Emerson. Tukoy dun sa may-ari ng pinapagawang building. "Hindi niyo pwedeng ipahinto ito." Giit ni Mike. "Hinto?" Tanong ni Angelica. Agad siyang lumapit kay Mike at tiningnan ng isang abogado na merong kasamang ahensya ng barangay at pulis. "Bakit ihihinto? Anong dahilan?" Tanong ni Angelica. "Miss, wag ho kayong makialam." "Miss? I'm Engineer Angelica Lim." Inis na saad ni Angelica. "Hindi po pwedeng ihinto ito. Meron kaming hinahabol na panahon at ilang araw lang mawala ay masisira ang lahat." Paliwanag ni Angelica. "Meron po kaming reklamo na natanggap sa construction na ginagawa niyo ho. We need to conduct a fraudulent construction investigation." Saad ng abogado. "Malaking distraction tong ginagawa niyo." Inis na saad ni Angelica. "Sumunod na lang po tayo sa batas. Or else, I sue for obstruction of justice, Engineer Lim." Paliwanag ng abogado. Magsasalita pa sana si Angelica nang hilahin siya ni Emerson. "Huwag ka nang umapila, baka lalong lumala." Bulong sa kanya. Isang matalim na tingin lang ibinigay ni Angelica doon sa abogado bago umalis. Pagbalik ni Angelica sa bahay nila ay hindi mapigilan nito ang inis. "Irita, sinisira nila yung plano." Inis na saad ni Angelica. "Pwede ba? Tumahimik ka. Hindi ako makafocus sa ginagawa ko dahil sa ingay mo." Inis na sita ni Blake sa kanya. Umupo si Angelica sa table ni Blake. "Tatakutin mo pa kung kakasuhan niya ako? Sinong tinakot niya?" Saad ni Angelica. Napapoker face si Blake dahil sa babaeng kasama niya. "Walang mali. Lahat ng documents bago namin ginawa yon ay tama at maayos. Paanong merong magre-reklamong residente kung 1 kilometrong layo namin sa kanila?" Nagulat si Angelica nang biglang hinampas ni Blake ang table. "Wala akong panahon para makinig sa problema at kapabayaan niyo." Galit na sigaw ni Blake. "Kalma! Kausap kong sarili ko't hindi ikaw. Huwag kang mag-feeling dyan." Saad ni Angelica. Tumayo ito at ginilo ang buhok ni Blake na lalong nakapagpainit ng ulo ni Blake. Kinabukasan, pagpasok ni Angelica sa office, ay napakunot ang noo nito na nakaayos ang gamit niya. "Nasaan ang iba kong gamit?" Takang tanong ni Angelica. "Hindi mo ba chinek ang email mo? Pinadalhan ka daw ng suspension letter at inutos sa amin na ayusin yan." Saad kay Angelica. Nagsimulang umapila si Angelica pero wala rin itong nagawa dahil iyon ang order. Wala siyang ideya kung bakit. Pero wala rin siyang nagawa kung hindi ang tanggapin ng 2 buwan na suspension sa kanya.
Habang binababa niya ang gamit at inilalagay sa kotse, ay nakarinig ito ng mapang-asar na tawa. Pagharap niya ay ang babaeng pinalit sa kanya ng ex-boyfriend nito at si Paolo na nakatayo sa gilid niya. Masyado ka kasing matapang. Deserve. Mapang-asar na saad ni Maricar. Balak na lapitan ni Angelica si Maricar pero humarang si Paolo sa kanya. Baka pati ang lisensya mo mawala dahil sa criminal offense. Banat sa kanya ng kanyang ex. Napakuyom na lang ng kamao ni Angelica dahil sa inis. Tumalikod na lang ito at sumakay sa kanyang kotse para umalis. Napasigaw na lang si Angelica dahil sa inis niya at napadukdok sa manibela habang nakahinto sa gitna ng kalsada. Ano bang nangyayari sa akin? Sigaw ni Angelica habang umiiyak sa loob ng sasakyan. Ano bang maling ginawa ko? Dagdag pa nito. Dahil sa nangyari kay Angelica ay uminom itong mag-isa at umuwi ng lasing sa bahay. Habang ang asawa niya ay pinanonood lang ito sa taas. Wala na akong trabaho. Sigaw ni Angelica sa buong sala habang nakahiga sa sofa. Sinong lalaki magtatagal sa'yo? Bulong ni Blake sa sarili habang tinitignan si Angelica. Pumasok siya sa loob ng kwarto at hinayaan si Angelica na matulog sa labas. Kinabukasan ay mag-isa siyang umiinom ng kape at ang babaeng kasama niya ay natutulog pa. Hihigo pa lang ng mainit na kape si Blake nang merong umagaw doon at hindi makapaniwalang nakatingin kay Angelica na iniinom ang kape niya. That's my coffee, saad ni Blake. Biglang kinatok ni Angelica ang wooden table nila. Rinig mo? Tanong ni Angelica habang umiinom ng kape. Kinatok niya ang ibang side ng table. Kumuha siya ng kutsara at nagulat si Blake nang itinusok yun ni Angelica. May mga anay ng loob, sabi ni Angelica. Masyado ka kasing focus sa trabaho mo eh. Ang dami ng kailangan ng renovation dito sa bahay, saad ni Angelica. Huwag mong pakikialaman ng bahay ko. Bahay mo at ko. Bahay natin. Kasal tayo, remember? Paliwanag ni Angelica. Ganyan bang babae na nasuspend sa trabaho? Seryosong tanong ni Blake. Paano mo nalaman na nasuspend ako? Seryosong tanong ni Angelica. Kinuha ni Blake ang kape niya at ininom yon. Halos hindi ka nagpatulog sa ingay mo kagabi. Pati kapitbahay natin, alam na nasuspend ka. Sagot ni Blake. Shucks, talaga? Pero alam mo, gumagawa lang sila ng rason para masuspindi ako eh. Hindi natuloy ni Angelica ang pagkukwento niya nang umalis si Blake dahil hindi ito interesado sa kwento ni Angelica. Hoy, saan ka pupunta? Sigaw ni Angelica. Wala akong panahon para makinig sa walang kwenta mong kwento. Seryosong sabi ni Blake. Hinabol siya ni Angelica at hinilang damit nito pabalik sa table. Pero bigla itong itinulak ni Blake. Buti ay nabalance ni Angelica ang sarili niya para hindi siya matumba. Gulat na tumingin si Angelica kay Blake. Huwag mo akong hawakan. Seryosong saad ni Blake bago tinalikuran si Angelica. Habang pinanonood ni Angelica na naglakad paalis si Blake, ay napailing na lang ito. Anong tingin mo sa akin? Germs? Singhal ni Angelica. Ilang araw nang walang ginagawa si Angelica at sa bahay lang ito nakastay. Hindi siya sanay na nakatambay lang sa bahay at walang ginagawa. Hanggang sa naisipan ni Angelica na palitan ang mga gamit ni Blake na alam niyang luma na at need ng palitan. Perfect! Nakangiting saan ni Angelica habang pinagmamasdan ang mas maayos na gamit ni Blake. Wala silang kasambahay na dalawa at kaya naman ni Angelica ang gawaing bahay. Nagluto si Angelica ng dinner nila ni Blake dahil kabisado na niya ang uwi ng asawa nito. Tss, andiyan ka na pala, ang tahimik mong maglakad. Gulat na saad ni Angelica nang makita si Blake na nakatayo ilang metro lang ang layo sa kanya. Pinagluto kasi kita kahit wala tayong paki sa isa't isa. I treat you like a real husband. Nakangiting saad ni Angelica. What are these? Seryosong tanong ni Blake. Shh, wag ka na mag-thank you. Sagot ko na. Medyo malaki ang nagastos ko pero malaki naman ang ipon ko.
Kaya wag ka na mag-abalang bayaran ako. Nasaan ang mga lumang gamit ko? Galit na sigaw ni Blake. Lahat ng gamit niya si Mary ang nag-ayos at wala siyang balak na palitan yon. Tinapon ko na. Delikado na yon. The heck? Hindi mo to bahay. You have no right to touch any of things here. Galit na saad ni Blake. Pinalitan ko naman. No! You stupid. Hindi mo kayang palitan yun. Walang pwedeng pumalit dun. Stupid? You call me stupid? Hindi makapaniwalang tanong ni Angelica. Asa na yung mga gamit? Tanong ni Blake. Hindi mo ba ako narinig? Tinapon ko na. Palibhasa wala kang alam eh. Delikado na yun kung patuloy mo pang gagamitin. I don't care. Sigaw ni Blake. Kunin mo sa basurahan. You stupid. Inis na sagot ni Angelica bago tinalikuran si Blake dahil sa inis niya. Nagkulong siya sa kwarto habang tumutulo ang luha sa mata niya. Stupid? I don't deserve this kind of treatment. Umiiyak na bulong ni Angelica. Mabilis na pinunasan ni Angelica ang mata niya nang maramdaman na pumasok sa loob si Blake. I'm sorry kung nagalit ako. Saad ni Blake. Pumikit si Angelica at nagpanggap na tulog. Hindi niya kayang makipag-usap ngayon kay Blake dahil ayaw niyang merong nakakakita na umiiyak siya. Kinabukasan ay gumising si Blake na wala nang katabi niya. Hinanap niya ito sa buong bahay pero wala dun si Angelica. Pumasok sa trabaho si Blake nang hindi nakikita si Angelica. Hindi ba ganun ang plano mo? Ipadama sa kanya na wala lang siya? Tanong ni Dave sa kaibigan. Napasandal si Blake sa swivel chair at iniisip ang nangyari kagabi. Yeah, tipid na sagot ni Blake sa kaibigan. Ilang beses na niyang nakikita na umiiyak si Angelica ng palihim. Napangisi siya nang maalala niya ang mga araw na yon. Ma'am, hindi ho kayo pwedeng pumasok dyan. Sir, nagpupumilit po siyang pumasok. Sumbong ng sekretarya ni Blake. She's my wife. Pakilala ni Blake na ikinagulat ng sekretarya niya. Isang masamang tingin ang ibinigay ni Angelica dahil masama ang loob nito sa lalaki. Nice meeting you, Mrs. Tiamson. Bati ni Dave. Tiningnan lang siya mula ulo hanggang baba ni Angelica at naglakad papunta sa table ni Blake. Inutos ni Papa na dalhin ko sa iyo to. Wala naman talaga akong pakialam kung kumain ka na ng lunch or mamatay ka sa gutom. Walang prenong saad ni Angelica. Pwede ka na umalis, may meeting pa ako. Walang ganang sagot ni Blake. Napairap lang sa ere si Angelica, sabay tingin kay Dave. Architect ka ba? Takang tanong ni Angelica. My last project is yung RL company? Yeah, but inactive na ako dahil nakafocus ako sa business namin. Paliwanag ni Dave. That was my first project. Biglang napatayo si Dave na parang naging familiar si Angelica sa kanya. Engineer Engineer NJ, tuloy ni Angelica. Nanlaki ang mata ni Dave nang maalala na niya. Ikaw yung puna ng puna sa design ko. Masayang saad ni Dave. Biglang niyakap ni Dave si Angelica. Lalo kang pumangit. Biro ni Angelica. Ang daming babaeng gustong makuha ang ulo na to, no? Natatawang saad ni Dave. Napatingin si Angelica sa baba ni Dave, sabay lipat kay Blake na seryoso ang mukha. Hindi ka pa ba aalis? Ginugulo mo lang ako. Iritang saad ni Blake. Naglakad si Angelica papunta sa floor to ceiling na glass wall. Merong ginagawa sa labas ng third floor. Kausapin mo yung engineer nyo. Mali yung ginagawa ng mga tao nyo. Delikado yun. Saad ni Angelica. Ginulo niya ang buhok ni Blake, sabay kindat, bago naglakad paalis ng office. Wala talagang magandang dulot ang babaeng yun. Kinuha ni Blake ang pagkain ni Angelica at itinapon yun sa basurahan. Mabait siya, I'm telling you. Saad ni Dave. Nagyakap lang kayo, nagbago ng pananaw mo. Singhal ni Blake. Nakatrabaho ko na siya. Mabilis mo lang yan masasaktan. Soft-hearted yan. Saad ni Dave. Pero good luck sa plano mo. Dagdag pa ni Dave. Napailing nilang si Blake dahil sa kaibigan. Gabi na nang lumabas ng building si Blake at wala pa sana siyang balak na umuwi sa bahay nito. Kunin mo muna yung kotse, hihintayin na lang kita rito. Utos ni Blake sa driver niya. Habang naghihintay si Blake ay meron itong naririnig sa itaas. At nang pagtingin niya,
Bigla itong napatakbo dahil merong salamin na babagsak. Pero isang malakas na impact ng salamin sa bato ang narinig niya at napadapa si Blake nang makaramdam itong tumusok sa binti niya. "Sir Blake!" Sigaw ng security guard nang makita si Blake na nakadapa at bakas sa mukha niya ang sakit. Pagtingin ni Blake sa kanang binti niya ay puno ng dugo. "What the heck?" Gulat na sigaw ni Angelica nang makita si Blake. Nabitawan nito ang dalang-dalawang kape dahil sa utos na naman ng papa niya. Lahat ay nagkagulo nung makita ang presidente ng kumpanya na sugatan. "Tumawag kayo ng ambulansya!" Kalmadong saad ni Angelica. "Ouch!" Daing ni Blake nang makaramdam ito ng sakit. Napatingin si Angelica kung saan galing yung pinagbagsakan. Sabi na nga ba bulong niya sa sarili. Dinala si Blake sa ospital at ginamot ito. Si Angelica ang nagbabantay kay Blake. "Sinabi ko na kasi sa'yo na delikado yon. Ipatingin mo sa engineer nyo. Pero hindi ka nakinig, kaya ikaw patuloy ang aksidente." Sermo ni Angelica. "Isang mali lang sa construction, pwede nang makapatay ng tao. Buti ikaw buhay pa." Inis na saad ni Angelica. Kumuha ng pagkain si Angelica at ibinigay kay Blake. "Ano to?" tanong ni Blake. "Alas 3 na ng umaga, hindi ka pa kumakain," sagot ni Angelica. "Ayoko," saad ni Blake. "Eh di wag," saad ni Angelica. Ilang araw ding nagstay si Blake sa ospital pero hindi pa tuluyan na gumagaling at kailangan pang ipahinga ang sugat niya. Nakita ni Angelica na tumatayo mag-isa si Blake kaya mabilis niya itong inalalayan. "Kaya ko," saad ni Blake. "Huwag ka nang maarte dyan," sagot ni Angelica. Inalalayan niya si Blake papunta sa CR. "I'm going to pee," saad ni Blake. "Di umihi ka. Ano bang gusto mo? Tanggalin ko pa yung short mo para sa'yo?" "Paa may sugat sa'yo, hindi kamay." "Get out!" sigaw ni Blake. "Sus, madami na akong nakikitang ganyan. Saka ano bang akala mo, kukuhanin ko yan?" Singhal ni Angelica. "Mukhang maliit bulong niya pa. Lumabas siya sa CR at naghintay sa labas. "Holy shit!" sigaw ni Blake. Biglang napapasok si Angelica sa loob ng CR at nakita niya si Blake na nakaupo sa floor. "Heist! Sinabi ko na kasi sa'yo hindi mo pa kaya." Inis na reklamo ni Angelica. "Kumapit ka sa akin," saad ni Angelica at inalalayan si Blake hanggang makarating ito sa kama. "Masakit pa?" tanong ni Angelica. Pagtingin niya kay Blake ay nahuli niya itong nakatitig sa kanya. "Hindi na," saad ni Blake, sabay iwas ng tingin kay Angelica. "Okay," saad na lang ni Angelica. 2 linggong naging pahinga ni Blake sa trabaho at si Angelica ang nag-aalaga sa kanya. Madalas silang hindi nagkakasundo dahil sa ugali nila. Pero dahil silang dalawa lang sa bahay ay wala silang magagawa kung hindi ang mag-usap sila. "Ayoko na," saad pa ni Angelica sa papa niya. "Look, ang ganda ng takbo ng company natin ngayon simula nang magpakasal kayo ni Blake," saad ni Ferdinand sa anak. "Naka-move on na ako sa ex-boyfriend ko at bala ko na lang pumunta sa ibang bansa," paliwanag ni Angelica. "Angelica, pinagbigyan ko na kayo for the sake of your business, Papa," paliwanag ni Angelica. "Malaki nang na-invest ni Blake sa atin," sagot ni Ferdinand. Napaisip bigla si Angelica. Hindi siya gusto ni Blake, pero bakit maglalabas ito ng malaking halaga para sa kanila? "Weird," saad ni Angelica. "Nang alin?" takang tanong ni Ferdinand. Umiling si Angelica at huminga ng malalim. "Renovate natin building mo, Papa," saad ni Angelica. "Wala kasi akong magawa dagdag pa niya. "Puntahan mo si Blake at asikasuhin mo siya para meron kang magawa." Napangisi si Angelica. Ayaw nga sa akin nun saad ni Angelica. Tumayo na si Angelica. Nagpaalam sa papa niya at umalis na sa building nila. Balak niyang pumunta ng mall para maglibot-libot lang. Patingin-tingin siya sa paligid nang bigla na lang merong bumangga kay Angelica. Dahilan ng pagbagsak niya sa floor. Inis na tumayo si Angelica at pagharap niya ay si Paulo kasama si Maricar. Biglang pinagpagan ni Maricar ang damit ni Paulo. "Nadumihan ka pa," saad ni Maricar sabay tingin kay Angelica. Nilabas ni Angelica ang alkohol niya at nag-spray sa paligid niya.
Ba yan? Nagsasalita na palang virus ngayon? Banat ni Angelica. Virus? Inis na tanong ni Maricar at balak na harapin si Angelica pero pinigil ito ni Paulo. Huwag ka nang pumatol, babe. Pigil ni Paulo sa girlfriend niya. Hinarap niya si Angelica. Kaya ka suspended dahil sa ugali mong basura. Panlalait ni Paulo. Natawa ng mahina si Maricar dahil sa boyfriend. Basura? What the? Galit na saad ni Paulo nang merong bumato ng cup sa kanya na merong laman na konting kape. Napatingin si Angelica sa likuran niya at nakatayo dun si Blake na merong kasama na 3 lalaki. Nilapitan niya si Angelica at napatingin ang lahat ng akbayan ni Blake si Angelica. My apologies. Akala ko kasi basurahan. Malamig na saad ni Blake, sabay tingin kay Maricar. May kasama ka kasing basura. Kusang ngumiti ang labi ni Angelica nang marinig yun kay Blake. Hindi niya inaasahan na andito si Blake, pero mas hindi niya inaasahan ang sinabi ni Blake. Anong sabi mo? Wala pang hakbang ang nagagawa ni Paulo nang merong humarang sa kanya na bodyguard ni Blake. Lumayo ka sa asawa ko, Engineer Paulo, and Professor Maricar. Banta ni Blake. Hinila ni Blake si Angelica, pero isang mapang-asar na ngiti ang iniwan ni Angelica sa dalawa. Dinala siya ni Blake sa isang restaurant kasama ang 3 lalaki. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Tanong ni Angelica. Kung alam kong nandito ka, hindi ako pupunta rito. Seryosong sagot ni Blake. Napangiti si Angelica. Kunwari ka pa? Nawala yung inis ko sa'yo sa ginawa mo ngayon. Tumingin si Angelica sa mga kasama ni Blake. Mag-order na kayo, may treat. Masayang saad ni Angelica. Kaya ka nilang bilhin. I-save mo yung pera mo dahil ilang buwan kang suspended. Paliwanag ni Blake. Bakit naman ako kakabahan na mawalan ng pera kung nandyan ka naman? Nagpapakyut na saad ni Angelica. Umiwas lang ng tingin si Blake sa dalaga. Don't mind her. Minsan, may sapi lang talaga yan. Biro ni Blake sa mga kasama niya. Isang mahinang hampas lang ang ibinigay ni Angelica kay Blake. Meron palang lunch meeting sila Blake kaya nando doon. At after nilang mag-usap-usap ay dinala ni Blake sa company si Angelica. Sabi ko, ihatid mo ako sa bahay. Saad ni Angelica. Hinahabol ni Angelica si Blake pero huminto ito sa likuran ng building. Give me your plan. Saad ni Blake habang nakatingin sa mga damuhan. Plan? Anong plan? Takang tanong ni Angelica. Humarap si Blake kay Angelica. Kaya mong malaman yung mga maliliit na detalye. Kaya ipagkakatiwala akong expansion ng business ko. Iniangat ni Blake ang kamay niya at napatingin doon si Angelica. Suspended ako. I don't care. Seryosong saad ni Blake. Gumawa ka ng plano at ipresent mo sa akin sa bahay. Paliwanag ni Blake. Pagkakatiwalaan mo talaga ako? Tanong ni Angelica. May skills ka naman. Tipid na saad ni Blake. Bigla siyang niyakap ni Angelica dahil sa saya. Thank you. Hindi ko na alam kung saan pa ako iikot kasi wala na akong trabaho. Saad ni Angelica. Gusto kong umiyak kaso wag na lang. Biro ni Angelica. Masaya niyang tiningnan ang bukid at nakikita na agad niya ang mangyayari dito. Pagbalik ni Angelica sa bahay ay agad siyang nagluto ng dinner ni Blake dahil sa saya nito. Narinig ni Angelica ang pagbukas ng pinto kaya napatakbo siya papunta ron. You're here! Masayang saad ni Angelica. Takang nakatingin si Blake sa dalaga, lalo na noong nilapitan siya at kinuha ang suot niyang coat. Sakto, luto na yung dinner natin, saad ni Angelica. Hinawakan niya ang kamay ni Blake na agad na patingin dun si Blake, sabay hila papunta sa dining area. Kumain na ako, sagot ni Blake. Nawala ang ngiti ni Angelica nang marinig niya ang sagot ng lalaki, pero pinaupo niya pa rin si Blake at binigyan ng pagkain. Tikman mo lang or kiss, gusto mo? Biro ni Angelica. Bumalik ang tingin ni Angelica kay Blake dahil nakatitig ito sa kanya. Normal lang yan, mamangha ka sa ganda ko. Biro ni Angelica. Dali na, tikman mo na yung niluto ko. Pilit pa ni Angelica. Sinimulang tikman ni Blake ang niluto ni Angelica, sabay tayo. Wait, hindi masarap? Takang tanong ni Angelica. Tinikman niya ang sarili niyang luto at napadura na lang ito dahil sa alat.
Kanina masarap to. Saad ni Angelica. Magpapahinga na ako. Saad ni Blake. Sige. Sagot ni Angelica. Umakyat na si Blake sa kwarto niya at nagpahinga na ito. Galing siya sa puntod ni Mary bago siya umuwi. Bigla na lang siyang nakaramdam ng lungkot nang maalala niya ang girlfriend niyang nawala. Nakatulog si Blake agad dahil dama niya ang pagod. Pero nagising ito nang merong kaluskos siyang marinig at pagpindot sa keyboard. Pagdilat ng mata niya ay nakita si Angelica na merong ginagawa ng hating gabi. Bigla niyang naalala si Mary na madalas niyang abutan na magtrabaho hanggang madaling araw. Binalik niya ang tulog niya dahil wala naman siyang pakialam sa babaeng kasama niya. Pagkagising ni Blake ay kita niya ang nakabukas na laptop at merong nakakalat na mga papel sa table niya na ginamit ni Angelica kagabi. Bumangon si Blake at dumiretso sa bathroom para maligo dahil kailangan niyang maagang pumasok. Huwag mo isarado! Napatingin si Blake sa likuran niya at nakita si Angelica na nakatawel lang. Pero nagulat siya na itinulak siya ni Angelica palayo sa pinto na isinarado niya. Napaiwas ang tingin si Blake dahil tawel lang ang tapis ni Angelica. Ay naku buwisit. Inis na saad ni Angelica nang hindi niya mabuksan ang pinto. Anong nangyari? Takang tanong ni Blake. Sira yung lock. Inis na saad ni Angelica. Alam mo na pero hindi mo pa rin pinalitan? Punan ni Blake. Ikaw yung lalaki. Dapat ikaw ang gumagawa nito. Engineer ka. Alam mo yan? Sagot ni Blake. Napakamot na lang ng ulo si Angelica dahil sa inis niya. Wala tayong magagawa kung hindi ang sirain. Hindi mo kayang gawa ng paraan? Takang tanong ni Blake. Ayokong magsayang ng oras para sa doorknob. Seryosong sagot ni Angelica. Balak na sipain ni Angelica ang pinto pero bigla itong nadulas at tumama ang braso niya. Baka sa mukha ni Angelica ang matinding sakit dahil sa impact niya sa floor. Ayos ka lang ba? Tanong ni Blake kay Angelica. Mukha ba akong okay? Inis na tanong ni Angelica. Umupo ito't nanlaki ang mata ni Angelica nang mawala ang towel sa katawan niya. Mabilis na sinampal si Blake para maiwas ang tingin niya sa katawan ni Angelica. Galit na saad ni Blake. Mabilis na pinulupot ni Angelica ang towel. Bastos ka! Giit ni Angelica. Hindi naman kita hinubaran. Pikon na sagot ni Blake. Ni hindi pa niya hinahawakan si Angelica. Mabilis na lumayo si Angelica kay Blake. May nakita ka? Napahinga ng malalim si Blake at takang nakatingin kay Angelica. Anong makikita ko? You slapped me. Galit na sagot. Dukutin ko yung mata mo eh. Banta ni Angelica at itinulak si Blake sabay hawak sa doorknob para subukan ulit buksan. Akala ko ba okay lang sa'yo na may mangyari sa atin? Pero bakit takot na takot kang makita ko yan? Seryosong tanong ni Blake. Hinarap niya si Blake. Hindi ka ba sanay pumake-up ng joke? Singhal ni Angelica. Napasandal si Angelica sa pinto nang nilapitan siya ni Blake. If I say no, bulong nito. Sobrang lapit ni Blake sa kanya at halos damanan nito ang katawan ng lalaki. Nakalak ang pinto at tayo lang dalawa rito. Married. So, anong mali kung makita ko yan? Mapang-akit na tanong ni Blake. Itinulak ni Angelica si Blake pero natigilan siya nang madama nito ang malambot na labi ni Blake sa leeg niya. Nasa akin ang lahat ng karapatan para makuha ka. Bulong pa nito. Haharapin ni Angelica si Blake nang saktong pagharap niya ay nagdikit ang labi nila dahil sa sobrang lapit ng mukha ni Blake. Bumilis ang takbo ng puso ni Angelica at mabilis na lumayo kay Blake. Hindi siya makapagsalita at tanging nagawa niya lang ay ang titigan ng lalaki. Hindi ikaw si Paulo, kaya wala kang karapatan. Saad ni Angelica. Magkakaanak na sila. Sagot ni Blake. Hindi niya yun anak. Sagot ni Angelica. Napangisi si Blake. Kasama ka ba nung ginawa yun? Or hindi mo lang matanggap na pinagpalit ka? Tanong ni Blake. Pilit na binubuksan ni Angelica ang pinto. Kaya ako pumayag sa kasal na to para bumalik si Paulo sa akin. Dahil siya ang mahal ko. Saad ni Angelica. Hindi ka niya mahal. Banat naman ni Blake. Sinipa ng malakas ni Blake ang pinto para bumukas. Pero si Angelica ay nanatiling nakatayo sa tapat ng pinto. Tigilan mo na yung kahibangan mo. Saad ni Blake sabay nilagpasan siya.
Ikaw, anong dahilan mo sa kasal na to? Tanong ni Angelica. Business. Seryosong sagot ni Blake bago tuluyan ng lumabas ng kwarto. Pagkatapos ng pagtatalo ni Blake at Angelica, ay bumalik sila sa hindi nag-uusap. Pero dahil si Angelica nang nakuhang engineer sa company ni Blake, ay walang nagawa si Angelica kung hindi sabihin kay Blake ang plano niya. Kailan niyo to sisimulan? Tanong ni Blake. Nagsusuklay si Angelica sa harapan ng salamin habang tinitignan ni Blake ang blueprint. Next week. Tipid na saad ni Angelica. Pagkatapos niyang magsuklay ay humiga na ito sa kama para matulog. After a week ay nag-aayos ng gamit si Angelica at pupunta sa site para tignan ang sisimulan na trabaho sa building ni Blake. Isang kotse na lang gamitin natin. Saad ni Blake na binuksan ang passenger door ng kotse niya. Meron akong panggas, sanay din ako mag-drive. Seryosong sagot ni Angelica. Papasok na sana si Angelica sa kotse niya nang hinila siya ni Blake at pinapasok sa loob ng kotse niya. Alam nilang mag-asawa tayo and totoo naman na mag-asawa tayo. Saad ni Blake. We just used each other. Sagot ni Angelica. Tumango si Blake. Then, do your part. Dahil ayokong masirang plano ko. Saad ni Blake. Sinarado niya ang pinto ng kotse at pumasok na rin siya sa loob para mag-drive papunta sa company. Pagdating nila sa building ay lahat ng nakakasalubong nila ay hindi maiwasan na mapatingin sa nakaka-attract na aura ni Engineer Lim at President Tiamzon. Umakyat sila sa office ni Blake at doon naghihintay ang investor ni Blake kung saan unang nakita ni Angelica sa restaurant. Hello, Mrs. Tiamzon. Hope you remember me. Nakangiting bati ni Mr. Santos. Napatingin si Angelica kay Blake. Kamiting ni Blake sa restaurant, right? Pag-aalala ni Angelica. That's right. And dahil rin sa'yo kaya ako napapayag ng asawa mo na mag-invest sa company niya. Saad ni Mr. Santos. Biglang nahiya si Angelica sa papuring natanggap niya. Ano naman pong kinalaman ko? Nagkwento lang naman po ako sa inyo. Nahihiyang sagot ni Angelica. My apologies to interrupt you guys. But I'd like to introduce my wife and our new engineer. Pagpapakilala ni Blake. Engineer? Hindi mo sinabi na engineer pala ang asawa mo. At iniisip ko kung sinong mamumuno sa pagbuo ng ating building. Pero nawalan ka ba ko nang malaman kong si Mrs. Tiamzon pala? Paliwanag ni Mr. Santos. Lalong sumaya ang puso ni Angelica nang marinig yun. Dahil ang lalaking nasa tabi niya ay walang silbi kung hindi walang kwenta lang ang sinasabi sa kanya. Maraming salamat po, Mr. Santos. Saad ni Angelica. Pwede mo ba kaming iwan? Tanong ni Blake. Tumango agad si Angelica at nagpaalam kay Mr. Santos bago lumabas ng office ni Blake. Naging smooth ang lahat at pagdating sa construction ay nag-iiba ang ugali ni Angelica. Madalas ay pinanonood ni Blake si Angelica na magtrabaho mula sa malayo at malayo rin sa kilala niyang Angelica ito ngayon. Tumakbo palapit si Angelica kay Blake. Hindi para makita si Blake kung hindi ang sumilong sa sikat ng araw. Napatingin si Angelica sa bote ng tubig sa harapan niya na inabot ng katabi niya. Tahimik lang na kinuha ni Angelica yon. Wala naman bang problema? Tanong ni Blake. Ikaw lang ang problema. Sagot ni Angelica bago inumin ng tubig. Lintik! Sinabi nang wag doon ilagay eh. Inis na saad ni Angelica nang meron itong nakitang mali. Agad na bumalik si Angelica papunta sa ginagawa at pinanonood lang ni Blake na tumakbo ulit si Angelica. Ibang tingin na yata yan ah. Tinignan ni Blake ang lalaking kadarating lang. Dave, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Blake. Gusto ko lang makita yung ginagawa ni Angelica. Sagot ni Dave. Binalik nilang tingin kay Angelica. Tuloy pa rin bang plano mo? Takang tanong ni Dave. Hindi agad nakasagot si Blake at napatingin siya sa suot niyang singsing. Look at that innocent hardworking lady. Saad pa ni Dave. Para kay Mary. Seryosong saad ni Blake bago tumalikod at umalis na. Patuloy ang trabaho nila Angelica at Blake. Maayos ang lahat at nasusunod ang plano hanggang sa pinababalik na sa trabaho si Angelica ng boss niya. Meron pa akong ongoing project, sir, and I'll send my resignation letter to your email. Seryosong saad ni Angelica. Biglang binaba ni Angelica ang phone nang makita si Blake. Magre-resign ka na?
Tanong ni Blake. Tumayo si Angelica at balak na lumabas. Pero humarang si Blake sa dadaanan niya. Hahanap ako ng ibang company. Sagot ni Angelica. What about Paulo? Tanong ni Blake. Wala naman na akong pakialam sa kanya. Sagot ni Angelica. Nilagpasan niya si Blake at lumabas ng kwarto para ituloy ang pag-uusap nila ng boss niya. Week after, umiitim na ako sa init. Saad ni Angelica. Nasa bahay nila siya para bisitahin ng papa niya dahil masyado nang nagiging abalang lahat at hindi na siya nakauuwi ng bahay nila. Kasabay niya nga ngayong kumain ng dinner si Ferdinand. Papa! Tawag ni Angelica sa papa niya. Meron akong ibang nararamdaman kay Blake. Ang weird. Napipikon ako pag nandyan siya pero nag-aalala naman ako pag wala siya. Like ngayon, hindi ko nga alam kung kumain na ba siya. Pag-amin ni Angelica sa papa niya. Nakakainis rin naman kasing lalaki. Papa, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Angelica nang makitang hindi man lang ginagalaw ni Ferdinand ang pagkain nito. Pa! Tawag pa ulit ni Angelica hanggang sa nakuha nito ang atensyon ng papa niya. Meron ka bang sinasabi? Takang tanong ni Ferdinand. Nakwento ko na buong buhay ng kapitbahay natin tapos hindi ka pala nakikinig. Saad ni Angelica. Iniisip ko kasi yung kumpanya natin. Biglang umaatras sa mga investors natin. Paliwanag ni Ferdinand. Normal lang naman yan sa business, Papa. Ang tagal mo na sa ganyang industry kaya mag-isip ka na lang ng ibang solusyon. Payo ni Angelica. Nagtataka lang kasi ako. Yung iba dun ay wala ka pa, business partners ko na. Pero bigla silang umaatras. Saad pa niya. Hindi kita masasagot dyan, Papa. Sagot ni Angelica. Tinapos nila ang pagkain pero kahit na nakikipag-usap sa kanya si Ferdinand ay kita pa rin ito ang pag-aalala ng kanyang ama. Umuwi si Angelica sa bahay nila ni Blake at nakita niya si Blake na nakaupo sa sofa habang nanonood ng TV. Gustong kausapin ni Angelica si Blake about sa problem ng papa niya pero naisip niya na mas maraming experience si Ferdinand kesa kay Blake kaya dumiretso na lang ito ng kwarto. Lumipas ang ilang buwan, tuluyan nang natapos ang project na Angelica kay Blake. Kailangan nating i-celebrate dahil sa galing ng engineer na humandal sa paggawa ng building natin. Masayang saad ni Mr. Santos habang medyo lasing na dahil sa marami nang nainom. Hindi lang naman po akong dahilan nun, pati ang mga kasama ko, kasama sa tagumpay ng paggawa ng building. Saad ni Angelica. Tinignan ni Angelica si Blake sa tabi niya at napangiti ito sa kanya. Congrats! Bati sa kanya. Salamat, sagot ni Angelica. Uminom sila hanggang sa malasing sila. Sa venue ng event ay meron sariling kwarto si Angelica at Blake doon. Akay-akay ni Blake si Angelica na halos hindi na makatayo dahil sa kalasingan. Pagpasok nila sa loob ng room ay napatingin si Angelica kay Blake. Ang gwapo mo! Lasing na saad ni Angelica. Dinala ni Blake si Angelica sa kama. Pero biglang hinila ni Angelica ang suot na damit ni Blake, dahilan para hindi makaayos ng tayo si Blake at halos nakapatong na siya kay Angelica. Biglang umiling si Angelica at umiyak sa harapan ni Blake. Tama ka, baka sa ugali ko kaya niya ako pinagpalit, saad ni Angelica. Napatingin si Blake sa mata ni Angelica at pinunasan ng luha nito. Huwag mo kong iwan, saad ni Angelica kay Blake. Dito ka lang, dagdag pa niya. Napabitaw ang pagkakahawak ni Angelica sa damit ni Blake pero hindi umaalis sa pwesto si Blake. Pinagmamasdan niya ang maamong mukha ng dalaga hanggang sa lumapit sa labi ang tingin niya. Hindi makontrol ni Blake ang sarili niya hanggang sa makita na lang niya na magkadikit na ang labi nila ni Angelica. Lalong nagpawala ng kontrol ni Blake ay ang pagtugon ni Angelica sa halik niya. Kinabukasan ay isang malakas na sigaw ang gumising kay Blake. Pagdilat ng mata niya ay nakita niya si Angelica na biglang lumayo sa kanya at tinatakpan ng kumot ang katawan nito. Anong ginawa mo sa akin? Gulat na tanong ni Angelica. Anong ginawa mo sa akin? Balik na tanong ni Blake. Napataas ang dalawang kilay ni Angelica. Ako yung may gawa nito? Gulat na tanong ni Angelica. Umiwas ang tingin si Blake. Wala akong maalala kagabi. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Pagsisinungaling ni Blake. Bakit naman kita gagalawin?
Sigaw na tanong ni Angelica. Itanong mo sa sarili mo. Pinagnanasahan mo yata ako eh. Nakangiting sagot ni Blake. Nang ma-realize ni Blake na nakangiti siya, ay mabilis itong tumayo at tinignan si Angelica. Parehas tayong lasing at walang alam. Kalimutan na lang natin to. Seryosong saad ni Blake. Sabay kuha ng damit niya at nagbihis. Walang ideya namang naiwan si Angelica sa kwarto. Ano bang katangahan to? Hindi porket meron na akong nararamdaman sa kanya, ibibigay ko ng lahat. Wait, asawa ko naman siya. Kasal kami. Pero hindi naman ganun ang situation namin dahil maghihiwalay rin kami. Saad niya sa sarili. Napasabunot na lang si Angelica sa sarili niya. Pababa ng hagdan si Angelica. Pero nang makita niyang paakyat si Blake ay mabilis itong tumalikod para bumalik sa kwarto dahil nahihiya siya sa nangyari. Dahil sa kamamadali niya, bigla itong natapilok. Ouch! Mariin na daing ni Angelica. Bakit ka kasi nagmamadali? Tanong ni Blake. Nilapitan siya nito at napaayos ng tayo si Angelica. Ayos lang ako. Bababa na ako. Kinakabahan niyang paalam. Napangiti na lang si Blake dahil sa dalaga. Is she averting me? Bulong sa sarili. Inayos lang ni Blake ang sarili niya bago ito nagmaneho ng kotse, papuntang office. Pero dahil medyo tanghali na siya, ay naabutan siya ng traffic. Napahawak si Blake sa labi niya habang nakahinto ang kotse dahil naalala nito ang nangyari kagabi sa kanila. Nagsalubong ang kilay ni Blake nang merong pamilyar na babae na sumakay sa isang kotse at umandar sa kabilang lane. Mary? Gulat niyang tawag. Imposible. Napailing si Blake dahil matagal nang patay si Mary. Ilang linggong iniisip ni Blake ang nakita niyang yon. Iniisip niya na baka nagpakita si Mary sa kanya or kamukha lang nito. Ang lalim yata niya na. Biro ni Angelica nang makitang nag-iisip si Blake. Trabaho lang, sagot ni Blake at inayos ang una na nasa likuran niya. Tumabi si Angelica kay Blake sa kama at merong ipinakita. Meron akong final interview next week. Hindi ko talaga kayang iwanan ng profession ko. Nakangiting saad ni Angelica. Walang sagot dun si Blake, kaya napatingin si Angelica sa katabi niya na makita niyang nakatitig sa kanya. Nagulat na lang ito nang bigla siyang hinalikan ni Blake. Nakahawak si Angelica sa dibdib ni Blake, hindi para itulak, kung hindi ay kumukuha ng lakas. Napapikit na lang siya nang lalong lumalim ang halik ni Blake sa kanya. Napatigil si Blake sa paghalik at tiningnan sa mata si Angelica. Stop, saad ni Blake. Ha? Takang nakatingin si Angelica. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko sa'yo. Nanlaki ang mata ni Blake nang biglang pumunta sa ibabaw niya si Angelica. Mahal na kita. Hindi ko na kayang itago pa. Pag-amin ni Angelica. Hinalikan ni Angelica si Blake pero pinigil siya nito. Hinawakan ni Angelica ang dibdib ni Blake para madama ang mabilis itong pagtibok ng puso. Gusto mo rin ako, right? Nakangiting tanong ni Angelica. Ilang segundo silang nagkatitigan hanggang sa katawan na mismo nilang kumilos sa gusto nila. Good morning! Isang halik ang ibinigay ni Angelica para magising si Blake. Napangiti naman si Blake doon at mabilis na niyakap si Angelica. Wala pa silang suot na kahit na anong dalawa, kaya dama nila ang katawan ng isa't isa. Ipagluluto kita ng breakfast. Masayang saad ni Angelica. Pwede bang ikaw na lang? Biro ni Blake. Hindi pwede, aalis ako ngayon. Pupuntahan ko si Papa. Sagot ni Angelica. Nawala ang ngiti ni Blake. Pero nang tumingin sa kanya si Angelica ay binalik niya yon. Kumilos silang dalawa at nag-breakfast. Nawala na yung ingay ng pagtatalo sa bahay nila hanggang sa napalitan ng malalim na pag-uusap. Pagkatapos silang kumain, si Blake ay pumasok sa trabaho. Si Angelica na may pumunta sa bahay ng papa niya para dalawin. Pa! Sigaw ni Angelica nang makarating siya sa bahay nila. President Lim! Sigaw pa ulit ni Angelica. Nasaan si Papa? Tanong ni Angelica nang makita niya ang maid nila. Nasa taas po. Sagot sa kanya. Masayang pumunta si Angelica sa kwarto ng papa niya. Papa, meron akong sasabihin sa'yo. Sigaw ni Angelica sa labas ng kwarto. Hindi sumagot si Ferdinand, kaya pumasok si Angelica sa loob. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig
nang makita niya si Ferdinand na nakahandusay sa floor. Pa! Nag-aalalang tawag ni Angelica. Kita nito ang mga nagkalat na papel sa sahig. Wala nang lahat. Nangihinang saad ni Ferdinand kay Angelica. Wala nang alin, Papa? Kinakabahang tanong ni Angelica. Tulong! Sigaw ni Angelica. Agad na dinala si Ferdinand sa hospital at hindi mapakali si Angelica habang hinihintay ang resulta. Nakita niyang tumatakbo si Blake papalapit sa kanya at doon bumuhos ang luha ni Angelica nang yakapin siya ni Blake. Anong nangyari? Takang tanong ni Blake. Inatake sa puso si Papa eh. Hindi ko alam, pero nawala na daw ang lahat ng pinaghirapan niya. Yung company namin, mawawala dahil nawawala yung mga investors niya. Nagsimula na rin sila mag-liquidate ng mga assets. Buong buhay ni Papa, yun lang ang gusto niya, ang maging matatagang business. Umiiyak na sagot ni Angelica. Puno ng luha ang mata ni Angelica habang nakatingin kay Blake. Kilala mo ba kung sinong mga yun? Sabihin mo sa akin, kakausapin ko sila. Hindi ko kayang mawala si Papa sa akin. Hindi pa ako ready, Blake. Humahagulgol na saad ni Angelica. Papa! Parang batang iyak ni Angelica. Napatingin si Blake sa bodyguard niya at walang nagawa kung hindi yakapin si Angelica. Magiging okay rin siya. Pagpapakalma ni Blake kay Angelica. 1 linggo nang nasa ospital si Ferdinand, pero iniisip pa rin ito ang business niya. Huwag kang mag-alala, Papa. Gagawan ko ng paraan. Kakausapin ko sila. Nakangiti pero tumutulo ang luhaang saad ni Angelica. Umiling si Ferdinand. Ginawa ko ng lahat, pero hindi na magbabagong isip nila. Sagot ni Ferdinand. Si Blake, tama. Si Blake, investor mo siya, diba? Magaling si Blake, Papa. Saad ni Angelica. He withdrew all his investments. Sagot ni Ferdinand. Natigilan si Angelica sa narinig. Bakit hindi mo sa akin sinabi, Papa? Gulat na tanong ni Angelica. I saw your smile with him. Alam kong gusto mo na siya at ayokong masira yun. Parang nanghina si Angelica nang makitang pagtulo ng luha sa mata ni Ferdinand. He wants revenge. Akala niya ako yung nakapatay sa girlfriend niya. Girlfriend? Takang tanong ni Angelica. I went to an accident 2 years ago. Pero walang namatay doon. It was a minor incident. Yung babaeng sinasabi niya, bigla na lang nawala sa ospital. Paliwanag ni President Lim. Hindi makapaniwala si Angelica sa nalaman niya. Umuwi si Angelica at naabutan niya si Blake na merong ginagawa sa laptop niya. Biglang lumuhod si Angelica sa harapan ni Blake at umiyak. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Blake. Please, help my father. Umiiyak na saad ni Angelica. Tinignan ni Angelica si Blake. Kung kaya ko lang palitan yung girlfriend mo, gagawin ko. Hinawakan ni Angelica ang kamay ni Blake. Kita ko ang paghihirap ni Papa sa company na yun. Please naman, tulungan mo siya. Gagawin kong lahat. Nagmamakaawang saad ni Angelica. Huminga ng malalim si Blake at inalis ang pagkakahawak ni Angelica sa kamay niya. He's lucky na company lang niya ang mamamatay. Malamig na saad ni Blake. Pinakita ni Blake ang picture ni Mary kay Angelica. He killed my dreams. Blake! Tawag ni Angelica, pero lumabas na ito sa kwarto. Linggo ang lumipas at umalis na si Angelica sa bahay ni Blake. Gumawa siya ng paraan para ma-survive ang company ng papa niya. Hanggang sa maisip nito si Dave. Kaibigan siya ni Blake, kaya hindi ako tutulungan noon. Napahinga ng malalim si Angelica. Pero para kay Papa, gagawin kong lahat. Hinanap ni Angelica ang bahay ni Dave. Nag-aabang siya sa labas ng gate at merong babaeng nagbukas ng gate. Andyan ba si... Napakunot ang noo ni Angelica nang mamukhaan niya ang babae. Mary? Gulat na tanong ni Angelica. May I know you? Takang tanong ni Mary. Sabi ni Blake patay ka na. Hindi makapaniwalang saad ni Angelica. Angelica! Napatingin si Angelica sa likuran niya at nandoon si Dave na kabababalang ng kotse at tumakbo pa papunta sa kanya. Si Mary, right?
Angelica, magpapaliwanag ako. Napaatras si Angelica. Mga siraulo ba kayo? Parang mababaliw na saad ni Angelica. Kinuha ni Angelica ang phone niya para tawagan si Blake. Pero agad na tinakpan ni Dave ang bibig ni Angelica at kinuha ni Mary ang phone. Kayang ipagtanggol ni Angelica ang sarili niya, kaya agad itong nakatakas sa pagkakahawak ni Dave. Tumakbo siya palayo, pero nagulat ito nang merong coacheng papalapit sa kanya. Napaupo ito sa gulat, pero hindi tumama ang kotse sa kanya. Napatingin si Angelica sa humahabol sa kanya. Angelica! Hindi inaasahan ni Angelica na makita si Blake na lumabas sa kotse na muntik nang makabangga sa kanya. Si Mary! Turo ni Angelica. Umuwi na tayo. Aya ni Blake. Takang tumingin si Angelica kay Blake. Inalalayan siya nitong tumayo para maisakay sa kotse. At napansin ni Angelica na merong lumabas na tauhan ni Blake sa gilid ng bahay ni Dave. Blake, mag-usap tayo. Huminga ng malalim si Blake at pinipigilan ng sarili na magalit. Tinignan niya si Dave na matagal niya ng kaibigan at ang babaeng minahal niya dati. Salamat sa panluloko niyo dahil muntik ko nang sirain ang buhay ng babaeng totoo kong mahal. Kalmadong saad ni Blake. Simula ngayon, wag na kayong lalapit sa akin o kay Angelica. Lahat ng pinagsamahan natin, wala na. Saad ni Blake bago sumakay ng kotse. Hindi pa rin alam ni Angelica ang nangyayari at tahimik na nagmamaneho si Blake sa tabi niya. Dinala ni President Lim si Mary sa ospital. Dave said, patay na si Mary na hindi ko man lang nakikitang bangkay niya. Galit na saad ni Blake. Napahinto ito sa pagmamaneho. Ganun ba ako katanga para maniwala? Tanong ni Blake. Nakita ko si Mary. Alam kong hindi ako namamalit mata noong araw na yon. Kaya pinaimbestigahan ko ulit. Yung ospital, walang record na namatay si Mary. Napayuko na lang si Blake dahil sa katangahan na nagawa niya. Hinawakan ni Angelica ang likod ni Blake at hinimas yon hanggang sa niyakap na lang niya si Blake at umiyak. Umuwi si Angelica sa bahay nila at kasama si Blake. Nakita ni Blake na nakaupo si Ferdinand sa sofa at nagpapahinga. Biglang lumuhod si Blake sa harapan ni Ferdinand. Alam kong hindi po ito sapat pero sorry sa lahat ng nagawa ko, President Lim. Nakaluhod na saad ni Blake. Napatingin si Ferdinand sa anak niyang si Angelica. Mas mahirap ang pinagdaanan ng anak ko. Kalmadong saad ni Ferdinand. Gagawin ko ho ang lahat para maibalik ang lahat ng nawala sa inyo. Sisiguraduhin ko ho yan. Saad ni Blake. Ito ba yung sinasabi mong gagawa ka ng paraan? Tanong ni Ferdinand sa anak niya. Umiling si Angelica bilang sagot kay Ferdinand. Tumayo ito at nagsimulang maglakad paalis at iniwan si Blake na nakaluhod. Paalisin mo na siya. Utos ni Ferdinand kay Angelica. Walang nagawa si Angelica kung hindi ang sumunod kay Ferdinand. Ayoko nang magalit pa si Papa. Sumunod ka na lang sa gusto niya. Mahinahon na saad ni Angelica. Tumango si Blake at umayos ng tayo. Tiningnan niya si Angelica sa mata, sabay yakap dito. Pangako, aayusin kong lahat. Saad ni Blake bago naglakad paalis. Maraming araw ang lumipas, hindi pa rin nagpapakita si Blake sa kanila. Kumakain ng agahan si Ferdinand at Angelica, pero pansin ni Ferdinand na sobrang laki ng ibinago ng anak niya. Iniisip mo pa rin ba siya? Tanong ni Ferdinand. Napatigil sa pagkain si Angelica at tinignan ng ama. Ngumiti siya sabay iling, pero alam ni Ferdinand na peke ang ngiti ng anak niya. Puntahan mo na siya. Utos ni Ferdinand. Mas pipiliin pa rin kita, Papa. Ayos lang ako. Saad ni Angelica. Magpo-focus na lang ako sa trabaho at tutulungan ko kayo sa kumpanya. Ako ang dahilan kung bakit kayo nagkakilala at pinilit kitang ipakasal sa kanya. Puntahan mo na siya. Saad ni Ferdinand. Sarili kong desisyon yun, Papa. Saka hindi ko na kailangan bumalik kay Blake. Gusto ko lang naman pagsilosin si Paolo, kaya ako nagawa yon. At gusto lang pala niyang maghiganti sa'yo, kaya niya ako pinakasalan. Wala nang dahilan namin kaya ititigil na namin to. Paliwanag ni Angelica. Wala sa plano niyo magkagusto sa isa't isa. At ayokong humadlang doon. Inamin niya na mali siya. At mas hindi ko siya kayang patawarin kung hindi kanya pananagutan.
Saad ni Ferdinand. Gulat na napatingin si Angelica sa ama niya. Isa ka na nga lang. Sa tingin mo ba, hindi kita mababantayan? Nakangiting saad ni Ferdinand. Biglang napaiyak si Angelica dahil hindi niya alam kung papaano sasabihin sa papa niya na buntis siya at si Blake ang ama. Ayaw niyang aminin dahil baka makadagdag sa galit ni Ferdinand yon. Papa! Umiiyak na tawag ni Angelica. Napatayo ito at biglang niyakap si Ferdinand. Sa tingin mo ba, mas mahalaga sa akin ang business kaysa sa nag-iisa kong anak? Tanong ni Ferdinand. Pero pinaghirapan mo po yun. Sagot ni Angelica. Pinaghirapan ka rin namin ng mama mo. Biro ni Ferdinand. Natawa na lang si Angelica. Tell him. Utos niya pa. Tumango si Angelica at nagsimulang maglakad. Pero huling tingin niya kay Ferdinand, tumakbo ito pabalik kay Ferdinand para yakapin ulit. Thank you, Papa. Masayang saad ni Angelica habang pinupunasan ng luha niya. Nagmamadaling sumakay ng kotse si Angelica para puntahan si Blake sa office nito. Pero paglabas pa lang niya ng gate ay nakita niya si Paulo. Napalabas ng kotse si Angelica para harapin si Paulo. Ano namang ginagawa mo rito? Takang tanong ni Angelica. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Paulo. You're right. Saad pa ni Paulo. Right saan? Takang tanong ni Angelica. I'm not the father. Malungkot na saad ni Paulo. Walang reaksyon si Angelica sa narinig niya. Dahil una pa lang ay alam niya na ang bagay na yon. Pero pinilit pa rin ni Paulo ang kahibangan niya. So, ano naman? Seryosong tanong ni Angelica. Lalapit sana si Paulo kay Angelica nang merong humila ng damit ni Paulo para ilayo kay Angelica. Layuan mo yung asawa ko. Seryosong saad ni Blake. Blake? Gulat na tawag ni Angelica. Anong ginagawa mo rito? Takang tanong ni Angelica. Pinapatawag ako ni President Lim. Sagot ni Blake. Napatingin si Angelica sa bahay nila at napakunot ang noon niya. Papupuntahin ka pala niya rito eh. Ba't pinapahanap ka pa sa akin? Iritang tanong ni Angelica. Pumasok na tayo sa loob. Baka magbago pang isip ni President Lim. Nakangiting aya ni Blake. Napatingin siya sa kamay niya nang hawakan niya ni Blake at hinila siya papasok sa loob. Habang naglalakad sila papasok, ay naisip ni Angelica about dun sa company ng papa niya. Yung company ni Papa. Don't worry about it. Nagkausap na kami ni President Lim tungkol doon. Our marriage is still valid. Saad ni Blake. Huminto ito sa paglalakad, sabay tingin kay Angelica at huminga ng malalim. He trusts me again. Sana ikaw rin. Saad ni Blake. Napaisip si Angelica. Mali ang nalaman ni Blake pero kinakabahan pa rin si Angelica na baka mali ang nararamdaman niya. Napahawak si Angelica sa tiyan niya pero hindi mali yung nabuo na bata sa tiyan niya. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Blake kay Angelica pero sabay yakap sa lalaking kaharap. Hindi ko kayang magalit sa'yo, sabi ni Angelica. Napangiti naman si Blake sa narinig niya. Naging maayos ang lahat sa kanila. Napatawad ni Ferdinand si Blake dahil kay Angelica. Mas mahalaga ang anak niya kaysa sa kumpanya. At nakita niya rin na mahal ni Blake si Angelica. Ano yan? Tanong ni Angelica kay Blake. Look, turo ni Blake. Meron kaming plano ni Papa. At dito sa lugar na to, itatayo yung bagong building namin. Paliwanag ni Blake. Tiningnan niya si Angelica nang nakangiti. Can you do that for us? Tanong ni Blake. Napaayos ang tayo si Angelica at napatalikod para pumunta sa kama. Meron bang problema? Takang tanong ni Blake. Papayagan mo ba akong magtrabaho? Tanong ni Angelica. You used to work with me at magandang naging resulta. Sa kapasyon mo to. Paliwanag ni Blake. Hinawakan ni Angelica ang tiyan niya dahil hindi niya pa ipinapaalam kay Blake na buntis ito. Papayagan mo ba kaming magtrabaho ng anak mo? Tanong pa ulit ni Angelica. Biglang natigilan si Blake sa narinig niya at napatingin sa tiyan ni Angelica. Buntis ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Blake. 1 month. Nakangiting sagot ni Angelica. Napatayo si Blake sa kinauupuan niya at tumakbo palapit kay Angelica.
Magiging tatay na ako? Tanong pa ni Blake. Sino pa ba? Ikaw lang naman yung gumalaw sa akin. Sagot ni Angelica. Biglang napayakap si Blake kay Angelica dahil sa saya na nararamdaman niya. Meron ka bang gusto? Sabihin mo lang sa akin, gagawin kong lahat. Masiglang saad ni Blake. Tinuro ni Angelica yung laptop ni Blake. Gusto kong gawin yung new project nyo. Sagot ni Angelica. Pinuntahan ni Blake ang laptop niya. Sabay sarado nun. Wala naman talaga kaming plano ni President Lim. Biglang pag-iiba ni Blake. Kaya ko pa naman. Sagot ni Angelica. Alam ko, pero hindi natuloy eh. Masayang saad ni Blake. Lumapit siya kay Angelica na sobrang sayang nararamdaman. Pero ilang saglit lang ay tumulo ang luha sa mata. Magiging mabuting tatay kaya ako? Seryosong tanong ni Blake. Napangiti lang si Angelica at hinarap niya ang mukha ni Blake para makita niya ang itsura ng asawa niya. Naiiyak na tanong ni Angelica. Pinunasan ni Blake ang luha ni Angelica. Sabay halik dito. Gagawin kong lahat para sa inyo. Saad ni Blake. Tumango si Angelica at niyakap si Blake. Alisin na natin ang lahat ng galit sa puso at wag na tayong maghiganti pa. Mag-focus na lang tayo sa bubuuin nating pamilya. Paliwanag ni Angelica. Lalong humigpit ang yakap ni Blake. Pangako. Sagot ni Blake. Naging masaya ang lahat kay Blake at Angelica. Dahil ang pagsasama nila ay hindi na sa paghihiganti at paggamit sa kanila. Pagmamahal na ang nagbuo sa kanilang dalawa. Wakas.